wala akong outside source except my retirement pay. Ngayon, kung ganito tayo palagi, mamamlubi talaga ako. So mabuti pa, diretso tayo until kingdom come, until this committee will come to a logical and right decision. Hindi pwede yung magpatawag ng kayo ng ano-ano tapos anong oras. Expensive yan eh. Lalo na sa, mabuti kung mayaman kami. Ilang beses nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na hindi siya mayaman. Pero 2 hours later. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko. Mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. May negosyo ang asawa ko, both the first and the second, puro mayaman yan sila. ano ba talaga, mayaman ba o mahirap? Kahit naman kasi nung presidente siya, paiba-iba na siya ng sinasabi tungkol sa sweldo niya. Noong 2022, ang sabi niya, Kasi ako, ang sweldo ko, it's about 196. 200 yan plus salary of a president. 190. Hatiin ko pa yan para sa dalawang pamilya. pero ayon sa Executive Order 201, nasa 388,000 hanggang 399,000 pesos kada buwan ang sweldo ng presidente mula 2019 hanggang 2022. Ang sweldo ko, 207,000. Yung mga iba dyan, milyon-milyon. Ako yan lang. Halongkatin mo na lahat. Yan lang ang kinukuha ko talaga. And it's Sige nga, halongkatin natin. Nasa 289 hanggang 298,000 pesos kada buwan ang sweldo niya noong 2018. Ang salary ko as president, 130,000 lang ako. Hindi ako nagpipirma wala akong pinirman allowance o natin. Yun lang. Pero ang totoong sweldo niya noong 2017 ay 215,000 hanggang 222,000 pesos kada buwan. Talaga namang paiba-iba kasi ang sinasabi ni Duterte pagdating sa yaman niya. Mahirap lang rin ako na tao. I mean, I come from a poor father. Kaya kung pamilya mo gutom noon ngayon, huwag mo kami isali. Hindi kami kasing mala sa pamilya mo. Hindi kami mahirap rin. Tatay ko gobernador noon, may iniwan sa amin. You know, my father was governor when he died. At least alam niya maghanap buhay because we had a nice plant and a lumber yard. Yung fourth year pa kami. I had $1 million already. Yan ang totoo. Ako hindi ako milyonaryo. And along the way, maybe after retirement, a few years of comfort. Pero pagtanda ko, sino magpapakain sa akin ng lugaw? That's suspicious. That's weird.